Parang imposible naman. Si Colton Montelibano maghihirap? Napaka-imposible. Boyfriend mo lang siya. Ako ang asawa mo. Mas may karapatan ako sa'yo. At saka anong girlfriend ang sinasabi mo? Di pa ako nagkaka-girlfriend pero asawa meron. Nakangising saan nito habang nagtataas baba ang dalawang kilay sa kanya. Na para bang inaasar siya. Napahilama siya ng kamay sa mukha. Iwalay na nga tayo. Ano bang di mo maintindihan? Kasal lang tayo sa papel, okay? Pero taon na tayong naghiwalay. Pakikipagtalo niya pa. Hindi ako nakipaghiwalay sa'yo, Pam. Tinakasan mo ko, remember? Hindi patatalong sagot nito. Nakakaasar. Mauubusan na siya ng sasabihin dito pero ang kumag, parang wala lang. Alright, this is her last stroke. Hindi kita tatakasan kung di mo ako niloko at ginamit. It is all your fault, Colton. You used me and pretend to be a good husband to me. Kaya ka magtaka kung pinili kong iwan ka. Mahina ang boses sa sabi niya habang nakayuko. Gusto niyang palakpakan ang sarili. Nasabi niya ang bagay na yun na hindi umiiyak or pumipiyok. Pero ang sakit sa dibdib, meron pa rin. Di nakapagsalita si Colton. Tinig niya ang panghin ng pagbuhan nito ng hangin. Ilang minutong lumipas, pumunta siya sa kusina. Nawalan siya ng gana makipagtalo dito. Pakiramdam niya mawawalan siya ng lakas. Pagdating sa kusina, nagulat siya dahil may mga pagkain na nakahanda roon. May nakita siyang cake at 3 piraso ng rosas. Tumingala siya para pigilan ang luha. Aaminin niya sa mga simpleng pagganito ni Colton. Sobrang natatouch ang puso niya. Pero alam naman niya na hindi ito totoo. Isa lang ito sa mga pagpapanggap nito. Pero bakit pa? Tuluyan naman na silang maghihiwalay kapag napaanal na ang kasal nilang dalawa. Wala nang dahilan para magkita pa sila. Tuluyan na maghihiwalay ang landas nila at magkakaroon na ng kani-kaniyang buhay. Bumuga siya ng hangin. Ngumiti ng mapait. Ito naman ang gusto mo, di ba, Denise? Ito ang dapat para sa kanilang dalawa. Ito ang makakabuti para sa kanya dahil masasaktan lang siya kapag ipinilit pa niya ang puso niya rito. Nakaramdam siya ng kirot ng maalala niyang babae na kahalikan nito sa restaurant. Taon na ang lumipas pero ang sakit sariwa pa rin. Maraming kasalanan sa kanya si Colton. Hindi niya makalimutan ang ginawa nitong panloloko sa kanya kasama ng mga magulang niya. Tuluyan na siyang naiyak na maalala ang lahat ng ginawa ng mga ito sa kanya. Nagmamadali. Napumasok siya ng kwarto at nilak iyon. Wala siyang tiwala kay Colton. Paghiga sa kama, bumuhos ang luha niya sa mata. Di pa rin pala madali ang kalimutan ng lahat kahit taon nang lumipas. Masakit pa rin at sirwa sa alaala niya ang sakit. Sinubsob niya ang mukha sa unan. Kasalanan mo yan, Denise. Kung hindi ka nagpadala at pinigilan mo agad ang nararamdaman mo, hindi aabot sa ganon. Kastigo ng utak niya. Sobrang sakit pa rin. Tila dinudurog ang dibdib niya sa sakit. Hindi niya maintindihan kung bakit hanggang ngayon nasasaktan pa rin siya. Akala niya wala na't nakalimutan niya ng lahat, pero hindi pa rin pala. Dahil si Colton ang muli niya makikita sa nambalik ang lahat. Para siyang sinaktan uli nito. Sa tuwing makikita niya ito ay ramdam niya ang pagkirot ng puso niya. May parte sa puso niya nang hihinayang sa pag-ibig na nilaan niya para dito. At may parte ring nang hihinayang dahil hindi siya nito tunay na minahal. Minsan naisip niya, paano kaya kung hindi na lang niya nalaman? Paano kung di niya narinig sa bibig nito ang tungkol sa paggamit sa kanya? Masaya pa rin kaya siya tulad ng dati? Masaya pa rin kaya siya sa piling nito? Pinahid niyang luha at umupo. Marahan siyang pumikit at bumuga ng hangin. Hindi na siya ang dating Denise. Matatag na siya kumpara dati. Hindi na siya marupok at magpapadala. Ipapakita niya kay Colton na baliwala na ito ngayon sa kanya. Ipaparamdam niya na hindi niya ito mahal at wala na itong puwang pa sa puso niya. Pupungas-pungas at tumayo siya mula sa pagkakahiga. Suminghot siya na makaamoy ng pagkain. Nagmamadali siyang lumabas para pumunta sa kusina. Napaawang ang labi niya na makita si Colton na nagluluto habang nakatalikod ng tayong boxer shorts at sando na kulay puti ang suot. Ngayon rumihistro sa isip niyang narito nga palang asawa kuno niya. Nag-iwas siya ng tingin. Lihim na napalunok. Shit, ang hot ni Colton tingnan kahit na nakatalikod. Easy Denise, huwag kang magpapadala. Tumikhim siya. Dapat umuwi ka na sa bahay mo. Bakit narito ka pa rin? Nakangiting lumingon sa kanya si Colton. Good morning, Pam. Nagluto ako para sa'yo. Iniiwas niya ang tingin sa gwapo nitong mukha. Shucks, bakit sobrang gwapo naman ang lalaking to? Walang good sa morning ko. Dahil nakita kita, Colton. Nakairap na sabi niya. Mahinang natawa si Colton. Talaga ba, Pam? Kaya pala tumutulo ng laway mo ngayon. Nanlaki ang mata niya at agad kinapa ang gilid ng labi. Napabasangot siya na mapagtanto na naloko siya nito.
I am just kidding, Pam. Huwag mo naman akong tingnan ng ganyan na para bang gusto mo na akong kainin. Tumahimik kang lalaki ka. Ang aga-aga mo na naman mambisit. Pikon na singhal niya. Pero ang loko, tinatawanan lamang siya. Mabuti pa, kumain ka na. Gutom ka lang yata kaya ang sungit mo ng ganito kaaga eh. Naghain to sa mesa at pinaghila pa siya ng upuan. Paano hindi siya magsusungit kung narito pa rin to sa bahay niya? Nagsabi na nga siya na bawal na ito dito pero hindi man lang nakinig. Ngayon tuloy nanganganib na naman ang puso niya. Nanganganib na mahulog na naman siya ng matindi. Habang kumakain, panay ang tingin ni Colton sa kanya, kaya hindi maiwasan na makaramdam siya ng pagkailang. Alam naman niyang maganda siya pero ano pa ba ang ibang dahilan ng tinitingin-tingin nito? May gusto ba itong sabihin sa kanya? Kinuha niyang baso sa tabi niya at saka uminom ng tubig. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Ano ba yon? Binasa ni Colton ang labi at bumuntong hininga. Tumitig din ng seryoso ang berde nitong mga mata sa kanya. About what I told you last night, I am serious, Pam. From now on dito na ako titira because I want to be with you. Malakas ay binaba niya ang baso na hawak niya sa mesa at nawala ng emosyon ng mata na tumingin ng diretso kay Colton. Hindi siya makapaniwala na ipipilit pa rin to ang gusto. Bakit hindi ito makaintindi? Pwede ba, Colton? Huwag mo akong daanin sa I want to be with you mo. Hindi mo ako madadala sa ganyan mo. Tsaka bakit ba ang kulit mo? Paulit-ulit na lang ba? Sinabi ko naman sa'yo, di ba, na may kanya-kanya na tayong buhay ngayon. Mag-asawa na lamang tayo sa papel kaya there is no point for us to live together. No buts. I will live here no matter what you say, Pam. Gumuhit ang ngisi sa labi ni Colton. Baka naman natatakot ka lang na mahulog sa akin. Namumula ang mukhang napatayo siya sa kinaupuan. Ano daw? Ano bang sinasabi mo? Hoy, kilabutan ka nga. Hindi na kita mahal, no? Ang kapal naman ng mukha ng lalaking to. Wow ha? Siya? Natatakot na mahulog dito? Nasobrahan ka sa kapal ng mukha, Colton. Natigilan si Colton sa huling sinabi niya. Maging siya natigilan din. Naging blanco ekspresyon ni Colton. Maging ang berdeng mga mata nito ay nawala ng buhay na nakatingin sa kanya. Nasaktan ba ito sa sinabi niya na hindi na niya ito mahal? Gusto niyang matawa. Bakit naman ito masasaktan? Wala naman tong ginawa kundi ang saktan siya. Hindi ito masasaktan dahil siya lang naman ang nagmahal sa kanilang dalawa noon. Manloloko at magagamit ito at yon ang dapat itatak niya sa isip niya. Habang nagtuturo, hindi siya mapakali. Natapos na lang ang trabaho niya, hindi na alis sa isip niya ang pakikipagtalo kay Colton. Hindi talaga ito umalis ng bahay niya. Hindi niya tuloy alam kung paano sasabihin kay Zoren ang tungkol sa bagay na ito. Tiyak siya na ikakasama ng loob ni Zoren ang tungkol sa pagtira ni Colton sa bahay niya. Mabuti na lang nasa ibang bansa ngayon si Zoren at isang buwan mahigit pa ang balik nito. Kaya hindi niya kailangang mabahala na baka magtagpo ang dalawa sa buhay niya. Bumaga siya ng hangin. Nakakonsensya dahil alam niya na hindi maganda ang paglihim dahil lobe na niya si Zoren. Pero hindi naman niya po pwedeng sabihin dito ang tungkol sa pagtira ni Colton dahil sasama lamang din ang loob nito. Baka bigla pa itong umuwi dahil sasabihin niya. Kasalanan tong lahat ni Colton. Ang tigas naman kasi ng ulo ng lalaking to. Bakit ba kasi kailangan pang ipilit ang pagtira sa kanya? Napahilot siya sa sentido. Pagkahanda niya sa mga gamit, lumabas na siya para umuwi. Natigil siya sa paglalakad na makita mga kapwa niya guro na nagkakagulo sa hallway. Nariyan na si Mr. Laurel. Tinuro siya ni Mrs. Austin na katrabaho niya. Nalokot ang mukha niya na makita kung sinong pinagkakaguluhan ng mga ito. Si Colton. Nakangiting kumaway sa kanya si Colton at lumapit sa kanya. Lalong nalokot ang mukha niya nang pumulupot ang braso nito sa bewang niya. Ano bang ginagawa nito? Pasimpleng inalis niya ang braso ni Colton pero lalo lang siya nito na hinapit. Ano bang ginagawa mo? Mahinang tanong niya na tayong sila lang dalawang makakarinig. Miss Laurel, akala talaga namin si Zorin ang boyfriend mo. Di mo naman sinasabi na may asawa ka na pala. Nakangiting sabi ng isang katrabaho niya. Oo nga, Miss Laurel. Kung alam ko lang sana na best friend mo lang si Zorin, matagal na sana ako sa'yo nagpalakad. Segunda pa na isang babae. Napaawang ang labi niya. Ano daw? Nandidilat ang mga mata niyang nilingon si Colton na makina ang ngisi ngayon sa labi. Ang walang hiyang lalaking ito. Puro kantsaw at panunokso ang naririnig niya sa mga kasamahan niya. Di niya magawa magsalita kahit gustong gusto niya na nasuntukin sa ngalangala si Colton. Pinandilatan niya na mata si Colton na makasakay sila ng kotse nito. Sigurado siya na kung nakasabog lang ang tingin, sumabog na ito ng pinong-pino, yung tipong durog na durog. Ano bang problema mo? Singhal niyang namumula sa galit ang mukha. Wala.
Nakangisi pa na sagot nito. Alam mo, hindi ka na nakakatuwa, Colton. Nakisiksik ka na nga sa bahay ko, pati ba naman sa trabaho ko, susulpot ka? Ang tagal niyang inilihim sa lahat ng pagkakaroon niya ng asawa dahil hindi niya gustong malaman ng mga taong koneksyon niya sa isang Colton Montalibano. Tapos ngayon, masisira lamang yon? Ano bang masama sa pagpapakilala ko bilang asawa mo, Pam? Yan lang ba talaga ang kinagagalit mo? O baka naman ang pagpapakilala ko bilang best friend mo sa lalaking yon? Sarap talagang kutusan ng lalaking to. I am your husband, Pam. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Ngumisi si Colton. And that man was nothing but your best friend. Di na lang siya sumagot. Sumandal na lang dahil pakiramdam niya na papagod na siya sa pakikipagtalo. Wala namang nangyayari, paulit-ulit na lang. Habang nasa biyahe, narinig pa niya ang pagkanta nito na para bang batang natutuwa sa ginawa. Tumingin siya rito habang kumakanta ito. Maganda ang boses nito. Tila humahaplos sa puso niya bawat kataga na binibigkas nito. Kung sana lang ay lahat ng dati sa kanila ay totoo. Nag-iwas siya ng tingin. Binaling ang mata sa labas ng bintana. Pumikit siya para alisin ang alaala na maayos pa mga bagay sa pagitan nilang dalawa. Nakakapanghinayang. Pagkarating sa bahay, nauna na siya na lumabas ng kotse. Nagmamadaling pumasok sa kwarto niya, tumiga sa kama. Ang tao na hindi niya nagusto na makita pa ay kasama niya sa isang bahay. Nakakaasar naman talaga. Siguro nga tama si Colton. Natatakot siya na mahulog dito. Katulad ng dati kapag nahulog siya, tiyak na masasaktan na naman siya. At hindi lamang yon, masasaktan din niya si Zoren. Ang tao na nagmahal sa kanya ay tunay at tiyak na masasaktan lamang niya. At di niya yun hayaan na mangyari. Hindi siya papayag na mahulog pang muli kay Colton. Pipigilin niya ang sarili niya at hindi nahahayaan na mangyari pa sa kanya ulit ang nangyari sa kanya dati. Masaya na siya ngayon, pero bigla namang sumulpot si Colton para guluhin ang buhay niya. Tumayo siya, pumasok ng banyo para maligo. Pagkatapos maligo, nagblower siya ng buhok at saka muling nakahiga sa kama. Tumulong luha sa mga mata na maalala ang magulang niya. Napakadaling isipin na nagawa nila ganun sa kanya. Hindi talaga siya mahalaga sa mga ito. Hindi siya pinahalagahan ng mga taong minahal niya. Pinahid niyang luha. Dumilat siya na makarinig na mahinang katok sa pinto. Nakangiting si Colton na napagbuksan niya. Ano ang kailangan nito? Magtatanong sana siya nang nauna itong magsalita. It is time for dinner, Pam. I cooked, so let's eat. Tumalikod na ito sa kanya at nauna na. Nakatulog pala siya. Humikab siya bago sumunod kay Colton. Pagkarating sa kusina, nakita niya na may nakahain na. Tumingin siya kay Colton at pinaghila siya nito ng upuan. Agad na iniwas niya ang tingin na mapansin ang pagkakatulala niya sa kagapuhan nito. Shocks! Ito na naman ang mata niyang traidor. Palagi nilang napapansin si Colton. Kulang na nga lang maghugis puso na mga ito. Pagkaupoy, nagpakiramdaman pa silang dalawa. Daig pa nilang dalawang teenagers na crush ang isa't isa. Hindi mo ba gusto ang chicken curry? Agad na umiling siya. Gusto ko. Nakahinga ng maluwag si Colton. Alala ko hindi mo ako gusto eh. Gusto nga kita. Natigilan siya. Agad na patingin kay Colton na may ngisi na ngayon sa labi. Gusto mo pala ako? Tudyo nito. Ito na naman si Colton. Nang aasar na naman. Pero shocks, sumagot siya. Alam mo ang lakas ng hangin mo. Ingat ka ha. Baka kasi liparin ka. Natawa na lang si Colton sa sinabi niya. Kaya naman lalo lamang siyang napikon. Ang sarap kutusan. Bakit? Wala naman akong ginagawang masama ah. Nagtanong ako na maayos at sumagot ka naman. Tumatawa pang sabi ni Colton. Umirap siya at sumubo na lang kahit ang totoo, naiinis pa rin siya rito. Napangiti siya dahil masarap ang luto ni Colton. Magaling na ito ngayong magluto. Naalala niya na mag-practice siya noon para magluto, para dito. Nagkasugat-sugat ang kamay niya para lamang dito. Naalala ko ng dati, pinagluluto mo ako noon. Nakangiti ng sambet ni Colton. Nakangiting tumayo siya. Oo, muli siyang sumubo. Puro sugat pa ang mga kamay mo. Dugtong ni Colton. Ayos lang na masugatan ang mga kamay ko noon para sa'yo. Gusto niyang sabihin pero tumango na lamang siya. Kahit magkasugat-sugat pa, ang kamay niya ay ayos lamang. Kahit na ilang beses pa siya na masugatan at mapaso dahil sa ilang beses na pagpapractice basta't hindi lamang siya nito sasaktan. Nagsimula nang magbara ang lalamunan niya. Agad na uminom siya ng tubig at inalis ang sakit na dulot ng alaala na iyon.
Simula ngayon, ako naman ang magluluto para sa iyo. Pam? Seryosong sabi ni Colton habang nakatingin sa kanyang belde nitong mga mata. Muli siyang napainom ng tubig at iniwas ang mata dahil tila narulunod na naman siya sa tingin nito. Shucks! Hindi mo kailangan gawin yon, Colton. Kaya ka namang magluto. Pero kung yan ang gusto mo, bahala ka. Hindi naman kita mapapalaya sa bahay ko kaya ano pa ba ang magagawa ko? 'Di ba? Sumilay ang ngiti sa labi ni Colton at muling nagpatuloy sa pagkain. Habang kumakain sila, hindi niya maiwasan na mapatingin dito at agad ding nag-iiwas ng tingin kapag titingin ako sa kanya. Sana lang mapangatawanan niya ang pagsarado ng puso niya sa lalaking nasa harapan. Sana lang talaga hindi na siya mahulog pa rito dahil hindi niya alam kung makakabangon pa ba siya kung sakali. Dahil si Colton na naghugas ng plato, nagpasya siya naman na maghugas ng pinagkainan nila. Lalo kang gumanda, Pam. Natigil siya sa pagbanlaw ng pinggan at inirapan si Colton. Manahimik ka nga dyan, Colton. Alam ko na maganda ako. Matagal na kaya hindi mo na ako kailangan bulahin. Pambabara pa niya. Mahinang natawa si Colton dahil sa sinabi niya. Ang sungit mo naman, Pam. Nang matapos maghugas, ay sumandal siya sa lababo at tinaasan nito ng kilay. Masungit? Bakit narito ka sa bahay ko kung nasusungitan ka pala sa akin? Pwede ka naman umalis anytime, Colton. Mas maganda nga sana kung aalis ka na. Ani rito. Tumuwid ng upo si Colton. Tumingin ng matiim ang mata nito sa kanya. Hindi ako aalis kahit masungkit ka pa habang buhay sa akin, Pam. Habang buhay? Nagbibiro na naman ba ito? Kapag naputol ng ugnayan nilang dalawa at tuloy na naputol ang kasal nila, wala nang habang buhay pa para sa kanila. Tuloy na sila magkakahiwalay at mabubuhay ng malayo sa isa't isa. Dami mong alam, Colton. Mabuti pa matulog na tayo. Good night, Colton. Makatulog ka sana na maayos dyan sa sofa. Nakangisi niyang sabi rito. Alam niya kasi hindi to komportable sa kinaig ang sofa dahil masyado tong malaki para sa sofa niya. Natawa siya na makita kung parang nalukot ang gwapong mukha nito. Pwede naman kasi natabi tayo Ungot ni Colton. Sinamaan niya ito ng tingin. Subukan mo para mapalaya sa kita ng tuluyan. Hindi nagbibirong banta niya. Pilit na ngumiti ito sa kanya. Sabi ko nga ang sarap matulog dito sa sofa mo. Pam, komportable ako rito. Napipilitang sabi pa nito. Pinigilan niya ang pagsilin ng ngiti sa labi at nagmamadaling tumalikod para pumasok sa kwarto niya. Ang gwapo naman kasi. Baka mamaya maawa pa siya rito at patabihin pa siya sa kwarto niya. Shucks, ano bang iniisip niya? Hindi ba't nangako nga siya sa sariling titiisin niya si Colton at ipapakita na wala na tong halaga sa kanya? Pero bakit palagi na lamang siyang natutukso? Makita lang niya ito ay nag-iiba na naman ang nararamdaman niya at tila panandali ang nawawala ang galit sa puso niya. Nang makapasok ng kwarto, binagsak niya ang katawan sa kama at saka mahinang sinabunutan ng sarili. Gising, Denise. Hindi ka marupok at lalong di ka na mahuhulog ulit sa taong nanakit sa'yo. Kausap niya pa sa sarili. Tumitig siya sa kisame ng kwarto niya na matagal. Hindi niya namalayan ng pangiti ng maalala ang nakabusangot na mukha ni Colton. Napamura siya sa isip. Hindi niya maalis si Colton sa utak niya. Ano bang nangyayari sa kanya? Hindi pwedeng ganito. Teka, baka naman dahil lang sa gwapo ito, sobra. Kaya naman di niya mawala sa isip niyang mukha nito. Tama, dahil lamang yun sa kagwapuhan nito at wala nang iba. Bakit pa naman kasi napakagwapo nito? Daig pang isang Hollywood actor. Ipinilig niyang ulo at pilit na inaalis ang imahe ni Colton sa isip niya bago natulog. Muntik pa siyang mapatili sa gulat sa pagdilat ng kanyang mata. Mabungaran niya si Colton na malaki ang ngiti sa labi. Anong ginagawa mo sa loob ng kwarto ko? Utal na tanong niya at halos hindi humihinga dahil sa malapit itong mukha sa kanya. Ang aga-aga tas mukha nitong nakita niya. Kanina pa kasi ako kumakatok, Pam, pero hindi ka sumasagot. Marelate ka na sa trabaho mo kaya pinasok na kita. Nakangiting sagot nito at saka tumayo mula sa pagkakaluhod sa gilid ng kama. Maligo ka na para makakain ka na muna bago umalis. Dugtong pa nito bago lumabas. Napahawak siya sa tapat ng dibdib. Shucks! Ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Bakit pa kasi nakalimutan niyang ilak ang pinto kagabi? Nagmamadali siya na pumasok ng banyo na makita ko anong oras na. Pagkatapos maligo at magbihis agad nang lumabas siya ng kwarto at nagpunta ng kusina. Nakita niya nakaupo na si Colton at may nakahain na rin sa mesa. Dumako ang tingin niya kay Colton na nakasando lamang at pants. Nag-iwas siya ng tingin dito at naupo at saka walang salita na kumain. Ramdam niya ang mga tingin nito pero hindi niya pinansin iyon at nagpatuloy lang sa pagkain.
Iniwas na rin ang tingin dito. Natigil siya sa pagsubo nang tumulog ang phone niya na nasa ibabaw ng mesa. Agad dinampot niya iyon na makita na si Zoren ang nag-text. I love you, Denise. I miss you. Kinapa niya ang dibdib. Bakit wala siya makapang kahit ano mula roon?